Hindi na kita kailangan, Leandra. Isang malaking pabigat ka na lang sa buhay ko. At mas lalo na sa aking ranggo bilang opisyal. Ang mga salitang iyon ni Ayon Mom ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, direkta, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses ni Silvano ay hindi man lang nanginig. Tila ba ang 6 na taon ng kanilang pagsasama ay isang lumang dokumento lamang na kailangan na niyang itapon sa basurahan. Sa sandaling iyon, bahagyang napatigil ang mga kamay ni Leandra. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, pilit na tinitiis ang hapdi ng kanyang tahi at ang matinding pagod ng isang inang kakarating pa lamang mula sa ospital. Sa kanyang kandungan ay dahan-dahan niyang tinitiklop ang isang bagong lundag na uniforme ni Silvano, ang uniformeng maingat niyang pinaplan sa gabi-gabi. Tinitiyak na walang kahit isang gusot upang manatiling kagalang-galang ang kanyang asawa sa harap ng mga tauhan nito. Sa maliit na lamesa sa kanyang tabi, may isang tasa pa ng mainit na barako na tinimpla niya para dito. Umaasang ang samyo nito ay magpapagaan sa tensyon ng kanilang pag-uusap. Ngunit ang init ng kape ay tila naging yelo sa kanyang sistema. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang tinitiklop niyang tela ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Parang isang bandilang sumuko na sa labanan, hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bara ng asgad at pait. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Silvano, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Leandra ay isang mahinang bulong. Halos hindi marinig sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Kakarating lang natin mula sa ospital. Ang baby, ang anak natin, natutulog lang siya sa kabilang kwarto. I need to recover and he needs us. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Silvano. Humakbang siya palapit. Ang kanyang sapatos na dilata ay naglalabas ng tunog na tila bawat tapak ay pagdurog sa puso ni Leandra. Recovery? Leandra, tignan mo ang sarili mo. You look pathetic. Isang buwan ka nang may sakit, palaging tulala, at hindi mo na magampanan ang tungkulin mo bilang asawa ng isang major. My career is soaring, and I cannot have a wife who is mentally unstable and physically weak. Hindi pa natatapos ang echo ng kanyang boses nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng hindi inaasahan ni Leandra na makikita sa loob ng kanilang pribadong silid. Si Belinda Cruz, ang sikat na reporter na palaging nakabuntot sa mga aktibidad ng kampo. Suot nito ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay at ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa namumutlang mukha ni Leandra. Hi Leandra, pasensya na kung naabala namin ang drama mo, sabi ni Belinda. Ang boses ay puno ng pait na binalot ng pekeng tamis. Pero kailangan mo nang tanggapin ang reality. Silvano needs a woman who can stand beside him in galas and international missions. Hindi yung babaeng kahit pagtayo mula sa kama ay kailangang alalayan. Look at your skin, your hair. You've let yourself go after giving birth. It's disgusting. Ang mga salitang yon ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa balat ni Leandra. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit sa paraang masakit. Parang isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinigilan niya ang mga ito. Ang sakit ng kanyang katawan mula sa panganganak ay wala sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inabot ni Silvano ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at binitawan ito sa ibabaw ng tinitiklop na uniforme sa sahig. Sign the papers, Leandra. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. I've already talked to the lawyers. Given your mental state, ang korte na ang magdedesisyon
kung sino ang mas karapat-dapat na mag-alaga sa bata. And with Belinda's influence in the media, we can easily prove that you are unfit to be a mother. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Leandra nang marinig ang huling pangungusap, ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang 9 na buwan ng hirap at ang panganib ng kamatayan sa loob ng delivery room. Ang malamig na amoy ng ospital at ang tunog ng monitor ng kanyang puso noong mga oras na yon ay bumalik sa kanyang gunita. Naalala niya kung paano niya idinalangin na mabuhay siya para lamang may mag-alaga sa kanyang sanggol. Ngayon, ang taong nangako na poprotekta sa kanya ay siya ring kukuha ng lahat mula sa kanya. You can't do this, nauutal na sabi ni Leandra. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit na ngayon sa gilid ng kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. I sacrificed everything for you, Silvano. Tinalikuran ko ang lahat para maging asawa mo lang. I stayed silent. I stayed humble. Is ito ang kabayaran? Sacrifice is expected from a military wife, Leandra. Pero ang kahinaan, hindi yan kasama sa usapan. Sagot ni Silvano habang tumatalikod na siya. Tila ba tapos na ang isang boring na transaksyon? Belinda, let's go. I can't stand the smell of sickness in this room anymore. Lumabas ang dalawa. Iniwan ang pinto na nakabukas ng malawak. Hinahayaang pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Nanatiling nakaupo si Leandra sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampara na unti-unti na ring namamatay. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng semento. Napatingin siya sa puting sobre sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itiningala ang kanyang ulo na katingin sa kawalan. Ang bawat parte ng kanyang pagkatao ay tila nadudurog at nagiging alabok. Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na hindi niya matatakasan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang naiwan na nakabitin sa hangin, kasing pait ng lason at kasing talim ng kidlat sa madilim na kalangitan ng San Isidro. Ano pa ba ang natitira sa isang babaeng kinuha na ang dangal, ang pag-ibig at maging ang karapatang maging ina? Ang bawat hakbang ni Leandra patungo sa silid ng kanyang anak ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga pako. Ang sakit ng kanyang katawan ay hindi maikukumpara sa kaba na tila sumasakal sa kanyang hininga. Kailangan niyang marinig ang munting hininga ni Baby Gabriel. Kailangan niyang maramdaman ang init ng balat nito upang maniwala na ang lahat ng narinig niya mula kay Silvano ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Sergeant Torres, ang matapat na tauhan ni Silvano, ay nakatayo doon na parang isang pader na bato. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebultong hindi natitinag ng anumang pakiusap. Umalis ka sa daan ko, Torres. Anak ko ang nasa loob. Ang boses ni Leandra ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo na hinaluan ng desperasyon. Ipinag-uutos po ng Major na bawal kayong pumasok, ma'am. Hindi po kayo ligtas para sa bata. Sagot ng sundalo. Ang bawat salita ay parang sampal sa pagkatao ni Leandra. Sa kabilang dulo ng pasilyo, lumitaw si Donna Pilar. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang mamahaling bestido, hawak ang isang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang manugang. Kasunod niya si Belinda, na may hawak na ilang piraso ng papel na tila ba ito ang hatol ng kamatayan para kay Leandra. Mama, tulungan niyo po ako. Sigaw ni Leandra habang pilit na lumalapit sa kanyang biyenan. Alam niyo pong hindi totoo ang mga sinasabi nila. Mahal ko ang anak ko. Hindi ako baliw. Huminto si Donna Pilar at sa wakas ay tumingin kay Leandra. Ngunit walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkadismaya at takot para sa dangal ng kanilang pamilya. Leandra,
Tignan mo ang dokumentong ito. Ayon sa pagsusuri, hindi ka matatag. Ang pagwawala mo rito ay sapat na ebidensya na kailangan mong lumayo para sa ikabubuti ng bata. Hindi natin pwedeng hayaan na magkaroon ng iskandalo sa pamilya Riego. Isang pekeng ulat, Mama. Si Belinda ang gumawa nito. Itinuro ni Leandra ang babaeng nakatayo sa likuran ng matanda na ngayon ay may nakakalokong nangiti sa mga labi. Poor Leandra, singit ni Belinda. Ang boses ay parang lason na dahan-dahang kumakalat. Maging ang sarili mong biyenan ay nakikita ang katotohanan. Bakit hindi mo na lang tanggapin na tapos na ang oras mo rito? Mas mapapangalagaan ko ang bata kaysa sa isang inang hindi man lang kayang buhatin ang sariling katawan. Hindi na nakapaghintay si Silvano. Lumabas siya mula sa kanyang opisina at hinarap ang kanyang asawa ng may matinding puot. Walang sabi-sabi, hinawakan niya ang braso ni Leandra at kinaladkad ito patungo sa pintuan ng mansyon. Ang bawat pagpiglas ni Leandra ay nauuwi sa hapdi hanggang sa marating nila ang malawak na tarangkahan. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Leandra sa basang semento ng kalsada. Kasabay nito ang muling pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang paghihirap. Ang tunog ng bakal na tarangkahan na nagsasara ay ang huling tunog ng kanyang dating buhay. Huwag ka nang babalik dito, Leandra. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Ang huling banta ni Silvano bago tuluyang talikuran ang kanyang asawa. Nanatiling nakasubsob si Leandra sa putikan. Ang kanyang manipis na duster ay basang-basa na at ang giniginaw niyang katawan ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nananatiling buhay sa kanya ay ang alaala ng amoy ng baby powder na naiwan sa kanyang damit. Isang munting samyo na nagpapaalala sa kanya na may isang bahagi ng kanyang puso ang naiwan sa loob ng bahay na yon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at may mga gasgas na nagdurugo. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa isang locket na nakasabit sa kanyang leeg kung saan naroon ang maliit na litrato ng kanyang anak. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa gitna ng kadiliman ng San Isidro. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha na tila ba pilit na hinuhugasan ang kanyang pagkatao. Sino ang nag-utos na kumuha ng mga litrato niya noong mga sandaling siya ay nahihirapan sa ospital? Paano naging ganoon kabilis ang pagmamanipula ni Belinda sa lahat ng tao sa paligid niya? Ang mga katanungang ito ay umiikot sa kanyang isipan habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit at ang kanyang katawan ay bumigay na sa pagod at gutom. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay sa gilid ng kalsada, isang matinding liwanag mula sa dalawang ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Ang tunog ng paghinto ng sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang pinto ang bumukas at isang anino ang mabilis na lumapit sa kanyang kinaroroonan. Miss? Miss, naririnig mo ba ako? Isang malalim at baritonong boses ang huling narinig ni Leandra bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang lahat. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila mga luhang mula sa langit. Naghuhugas sa bakas ng dugo at putik sa mga paa ni Leandra. Ngunit sa gitna ng malupit na hagupit ng bagyo, isang kalinga ang dumating sa anyo ng isang estranghero. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay unti-unting naglaho ng patayin ng makina at ang katahimikan ng gabi ay binalot ng marahang pagbukas ng pinto. Si Rafael Lontok ay mabilis na lumabas, hindi alintana ang basang kalsada na nagpaparumi sa kanyang sapatos. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nakasubsob sa gilid ng daan. Isang larawan ng ganap na pagkawasak. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan,
na sumisilip sa makakapal na ulap. Ang mukha ni Leandra ay kasing puti ng marnol, walang buhay, at tila isang anghel na nalaglag mula sa langit patungo sa impyerno ng San Isidro. Diyos ko, ano ang nangyari sa'yo? Bulong ni Rafael habang dahan-dahang binuhat ang magaan na katawan ni Leandra. Ang bigat ng babae ay tila kasing gaan lamang ng isang tuyong dahon, isang tanda ng matinding panghihina at pagpapabaya sa sarili. Dinala ni Rafael si Leandra sa isang pribadong bahay sa labas ng bayan, isang lugar na malayo sa mapanghusgang mga mata ng mga Riego. Sa loob ng silid na amoy lavender at malinis na linen, maingat niyang inihiga ang babae. Habang inaayos ang kumot, isang kumikinang na bagay ang nakuha ng kanyang atensyon. Ang laket na nakasabit sa leeg ni Leandra ay bahagyang bumukas at doon ay nakita niya ang isang pamilyar na tatak sa likod nito, ang selyo ng pamilya Valdez. Tumigil ang mundo ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang pinagmamasdan ang mukha ni Leandra sa gitna ng mahimbing at masakit na pagkakaidlip nito. Ikaw nga, ang nawawalang anak ng mga Valdez, sa isip niya. Ang utang na loob na kinalakihan niya sa pamilyang yon ay biglang nagkaroon ng mukha at pangalan sa gitna ng trahedyang ito. Sa kanyang panaginip, bumalik si Leandra sa mansyon ng kanyang kabataan sa Manila. Nakikita niya ang kanyang sarili na suot ang isang mamahaling seda, pinaliligiran ng mga taong yumuyukod sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na yon ay ang isang pusong naghahanap ng tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na akala niya ay natagpuan niya kay Silvano Riego. Naalala niya kung bakit siya tumakas, kung bakit niya piniling itago ang kanyang yaman at magpakasal sa isang simpleng sundalo. Gusto niyang mahalin siya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya. Mama, Baby Gabriel, ang mahinang ungol ni Leandra sa gitna ng kanyang lagnat. Ang kanyang mga daliri ay pilit na humahawak sa hangin. Tila hinahanap ang munting kamay ng kanyang anak. Naupo si Rafael sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ni Leandra. Magpahinga ka na, Leandra. Narito na ako. Mula sa araw na ito, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Ang bulong ni Rafael habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga butil ng pawis sa noo ng babae gamit ang isang malinis na bimpo. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang mamahaling porselana na anumang sandali ay maaaring mabasag sa gitna ng matinding paghihirap. Lumipas ang mga oras at ang malakas na bugso ng ulan sa labas ay napalitan ng isang mapait na katahimikan. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador at ang mabigat na paghinga ni Leandra. Ang kanyang lagnat ay unti-unti nang bumababa, ngunit ang kanyang diwa ay tila nakakulong pa rin sa isang madilim na bangungot. Nabalik lamang ang ulirat ni Leandra nang maramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa siwang ng bintana. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay hindi pamilyar sa kanya. Ang amoy ng lavender at malinis na silid ay malayo sa amoy ng semento at ulan na huling naaalala niya. Nasaan ako? Ang mahinang tanong niya. Ang kanyang tinig ay tuyot at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Mabilis na lumapit si Rafael mula sa isang sulok ng silid, bit-bit ang isang baso ng tubig. Nasa ligtas kang lugar, Leandra. Nakita kita sa gilid ng kalsada kagabi. Huwag kang matakot. Hindi ako kaaway. Tiningnan ni Leandra ang lalaki. May kakaibang kapanatagan sa mga mata ni Rafael, isang uri ng katapatan na matagal na niyang hindi nakikita sa mga tao sa San Isidro. Ininom niya ang tubig nang may panginginig ang mga kamay at sa bawat lagok ay tila bumabalik ang isang piraso ng kanyang lakas. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kanyang lakas
ay ang pagbabalik din ng alaala ng kanyang anak. Ang baby ko, ang anak ko. Bigla siyang nagpumilit na bumangon, ngunit agad siyang pinigilan ni Rafael. Kailangan mong magpalakas muna, Leandra. Hindi ka makakatulong sa anak mo kung pati ang sarili mong katawan ay bibigay na. Malumanay na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay may awtoridad ngunit puno ng pag-unawa. Bago pa man makasagot si Leandra, ang atensyon nila ay nakuha ng isang maliit na radyo sa ibabaw ng lamesa. Ang boses ng isang announcer ay pumuno sa silid. Bit-bit ang balitang tila isang panibagong saksak sa puso ng babae. Isang espesyal na pagkilala ang igagawad ngayong araw kay Tiyuta Silvano Riego dahil sa kanyang matagumpay na operasyon sa kabundukan. Sa kabila ng tagumpay na ito, kinumpirma ng kampo na ang asawa ng opisyal na si Leandra Riego ay kasalukuyan pa ring pinaghahanap matapos itong tumakas sa gitna ng isang matinding postpartum breakdown. Ayon sa pamilya Riego, ang babae ay idineklarang unstable at maaaring maging panganib sa kanyang sarili at sa kanyang sanggol. Nanigas ang buong katawan ni Leandra habang nakikinig. Ang bawat salitang lumalabas sa radyo ay isang malaking kasinungalingan, isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling natitirang dangal sa harap ng buong San Isidro. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kumot hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding galit na pilit niyang itinatago. Ganyan ba sila kalupit sa'yo? Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Leandra, habang ang isang luhang na natiling pigil ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi lang nila ako gustong kunin ang anak ko, Rafael. Gusto nila akong burahin sa mundong ito bilang isang tao. Gusto nilang maniwala ang lahat na ako ay isang baliw na ina. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay tila nagbabadya muli ng ulan. Ang kanyang puso ay hindi na lamang puno ng sakit. May isang bagong damdamin na nagsisimulang mag-alab sa loob niya. Isang malamig na puot na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang muling tumayo. Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng mansyon ng mga Riego, ang tawanan nina Silvano at Belinda ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng pagdiriwang. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Silvano mula sa isang hindi kilalang numero na nagpabura sa ngiti sa kanyang mga labi. 6 na buwan. Sapat na ang 6 na buwan upang ang isang sugat ay maghilom sa ibabaw. Ngunit sa ilalim nito, ang nanunuot na kirot ay nananatiling buhay. Sa itaas na palapag ng Esmera Tower sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Makati, isang babae ang nakatayo sa harap ng malawak na salaming dingding, nakatanaw sa abalang trapiko sa ibaba. Ang dating duster na gusot at basang-basa ng ulan ay napalitan na ng isang itim na silk suit na bumabalot sa kanyang mas malusog at mas matatag na pangangatawan. Siya na ngayon, si Esmera Valdez. Wala nang bakas ng Leandra Riego na binaliwala at itinapon sa gilid ng daan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng awtoridad na tila ba doon siya ipinanganak sa gitna ng kapangyarihan at yaman na matagal niyang tinalikuran para sa isang maling pangarap. Narito na ang mga dokumentong hinihingi mo, Ma'am Esmera. Ang boses ni Rafael ay bumasag sa katahimikan ng opisina. Hindi lumingon si Leandra, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan. Salamat, Rafael. Kumusta ang lagay ng mga Riego sa San Isidro? Lumapit si Rafael at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Tulad ng inaasahan, ginagamit ni Silvano ang kanyang bagong promosyon upang palawakin ang kanyang koneksyon. Si Belinda naman ay naging mukha na ng mga charitable events sa kampo. Ang buong bayan ay naniniwala pa rin na ikaw ay matagal nang wala sa sariling isip at nagtatago kung saan. Dahan-dahang humarap si Leandra. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng porselana. Lumakad siya patungo sa isang bahagi ng kanyang opisina na nakatago sa likod ng isang bookshelf. Doon,
May isang malawak na board kung saan nakadikit ang mga larawan nina Silvano at Belinda, ang mapa ng San Isidro, at ang mga listahan ng mga supplier ng militar na hawak na ngayon ng Ismera Holdings. Akala nila ay natapos na ang kwento noong gabing itapon nila ako sa ulan. Ang tinig ni Leandra ay parang isang talim na dahan-dahang hinahasa. Hindi nila alam na ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon ay naging laso na ngayon sa aking mga ugat. Ibabalik ko sa kanila ang bawat kahihiyan, bawat sakit, at bawat patak ng luhang ibinigay nila sa akin. Tumayo si Rafael sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at bahagyang pag-aalala. Handa na ang lahat para sa pagsisimula ng ating pagkuha sa kanilang mga ari-arian. Ngunit ma'am, sigurado ka na ba rito? Kapag nagsimula na tayo, wala na itong balikan. Humarap si Leandra sa isang malaking salamin sa kanyang opisina. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ng isang mamahaling perlas na kwintas na nakapulupot sa kanyang leeg, ang tanging bagay na mas makinang pa sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng marangyang anyo, ang kanyang mga mata ay nananatiling may bakas ng matinding pangungulila. Ang golden moment ng kanyang muling pagkabuhay ay narito na. Ngunit ang kanyang puso ay parang isang bahay na walang tao. Hindi niya makita ang kanyang sarili sa salamin. Ang nakikita niya ay ang inang hindi man lang nakita ang unang paggapang ng kanyang anak. Ang kapangyarihan ay wala ring saysay kung wala ang aking anak Rafael. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng larawan ni Baby Gabriel na nakadikit sa board. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang private line ni Leandra ay biglang tumunog. Isang tawag mula sa isang lihim na impormante sa loob ng San Isidro. Ma'am, may balita mula sa mansyon ng mga Riego. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. Ang bata, si Baby Gabriel, 3 araw na siyang may mataas na lagnat at hindi kumakain. Si Belinda Cruz ay hindi alam ang gagawin at mas piniling pumunta sa isang social gala kaysa alagaan ang bata. Ang major naman ay nasa labas ng bayan para sa isang misyon. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Leandra. Ang malamig na aura ng isang CEO ay biglang naglaho, napalitan ng isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Ang folder na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Nagkalat ang mga papeles na tila mga puting pakpak na nabalian. Ano ang sabi mo? Walang nag-aalaga sa anak ko? Ang boses ni Leandra ay nanginig sa galit at takot. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay muling nag-aapoy. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kaligtasan. Rafael, ihanda ang sasakyan. Babalik tayo sa San Isidro. Ngayon din. Pero ma'am, masisira ang plano nating pagtatago. Babala ni Rafael. Wala akong pakialam sa plano, sigaw ni Leandra. Ang anak ko ang nakataya rito. Kung kailangang makita nila ang demonyong binuo nila, ipakita natin sa kanila. Habang mabilis silang lumalabas ng opisina, isang katanungan ang pilit na humahabol sa isipan ni Leandra. Bakit parang hinahayaan ni Silvano na mapabayaan ang bata sa kamay ng isang babaeng walang malay sa pag-aalaga? Mayroon bang itinatago si Silvano tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang operasyon sa militar kaya hindi siya makaalis? Sa gitna ng mabilis na pagtakbo ng sasakyan patungong San Isidro, isang text message ang natanggap ni Leandra mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman nito ay isang maikling pangungusap na nagpabilis pa lalo sa kabog ng kanyang dibdib. Hindi lang lagnat ang kalaban ng anak mo ngayon. Ang pinakamasakit na paglalakbay para sa isang babae ay ang pagbabalik sa lugar kung saan siya tinanggalan ng dangal at kinuhaan ng kaluluwa. Habang binabaybay ng mamahaling itim na sasakyan ang pamilyar na kalsada ng San Isidro del Norte, hindi maalis ni Leandra ang kanyang tingin sa bintana.
Ang amoy ng tuyong lupa at ang sariwang hangin mula sa kabundukan ay tila mga multo ng kahapon na bumubulong sa kanyang pandinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sugatang babaeng naglalakad ng banyaga sa sariling bayan. Siya na ngayon, si Mrs. V, ang misteryosong investor na nagpapadala ng balita sa buong bayan tungkol sa itatayo nitong malaking proyekto. "Ma'am, narito na tayo," mahinang sabi ni Rafael habang itinitigil ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo mula sa mataas na pader ng mansyon ng mga Riego. Bumaba si Leandra, suot ang isang malapad na sombrero at madilim na salamin. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, tila isang aninong bumabalik sa isang bahay na dati niyang itinuring na langit, ngunit naging impyerno sa huli. Sa tulong ng impormasyong nakuha ni Rafael, alam ni Leandra na wala si Silvano at ang lahat ng tauhan nito ay abala sa paghahanda para sa isang pagtitipon sa kampo. Sa gilid ng gate, nakita niya si Aling Sora, ang matandang tagapagsilbi na dati ay walang ginawa, kundi kutyain siya. Ngunit ngayon, ang matanda ay tila pagod at balisa. Lumapit si Leandra. Pilit na itinatago ang kanyang boses sa likod ng isang malamig na tono. "Magandang gabi. Nabalitaan ko na may sakit sa loob ng bahay na ito," sabi ni Leandra habang inaabutan ng isang maliit na sobre ang matanda. Sa ilalim ng pagkukunwari na siya ay kinatawan ng isang charity foundation, nanginginig ang mga kamay ni Aling Sora nang tanggapin ang sobre. "Oo po, ma'am. Ang munting bata, si Gabriel. 3 gabi na siyang umiiyak." Hindi siya pinapansin ng Senyora Belinda dahil abala ito sa kanyang mga party. Ang major naman ay parang walang pakialam basta't maayos ang kanyang trabaho. Parang pinipiraso ang puso ni Leandra. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang loob ng bahay at kunin ang kanyang anak. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa pamamagitan ng siwang ng bukas na bintana sa ikalawang palapag, narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol. Isang iyak na puno ng pangungulila. Isang iyak na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Dahan-dahang kinuha ni Leandra mula sa kanyang bag ang isang gantsilyong kumot. Isang puting kumot na siya mismo ang gumawa noong mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Ibinigay niya ito kay Aling Sora. "Ibalot mo ito sa kanya. Sasabihin nito sa kanya na hindi siya nag-iisa." "Sino po kayo, ma'am?" tanong ni Aling Sora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka dahil tila pamilyar sa kanya ang amoy ng pabango ng babaeng nasa harap niya. "Isang taong nagmamalasakit lamang," sagot ni Leandra bago mabilis na tumalikod. Bago bumalik sa sasakyan, tumigil si Leandra sa harap ng opisina ng bangko sa bayan na pagmamay-ari na ngayon ng Ismera Holdings. Doon, nilagdaan niya ang huling dokumento na maglilipat ng lahat ng utang at sanla ng pamilya Riego sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang mansyong yon, ang lupang kinatatayuan ni Silvano, at maging ang hangin na nilalanghap nito ay unti-unti nang nagiging pag-aari ni Leandra. Habang nakasakay muli sa sasakyan, napansin ni Leandra ang isang kakaibang kilos ni Donna Pilar sa teras ng mansyon. Ang matanda ay tila may tinitignan sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas at tila may binubulong na dasal na puno ng takot. Bakit tila takot na takot? Ang matandang babaeng dati ay kasing tapang ng leon. Sakay ng kanyang sasakyan, mabilis na dumaan ang sasakyan ni Belinda Cruz patungo sa mansyon. Huminto ang sasakyan ni Belinda sa tapat ng gate at bumaba ito. Suot ang kanyang mamahaling gown. Ngunit bago ito pumasok, bigla itong huminto at tumingin sa direksyon ng sasakyan ni Leandra. Isang kakaibang kaba ang gumuhit sa mukha ni Belinda. Tila naramdaman niya ang presensya ng isang kalaban na matagal na niyang inakalang patay. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang naglalahong anino ng sasakyan
ni Mrs. V. Sa loob ng sasakyan, seryosong nakatingin si Leandra sa rearview mirror. Ang kanyang plano ay nagsisimula na, ngunit ang misteryong bumabalot sa takot ni Donna Pilar at ang lagnat ng kanyang anak ay nag-iiwan ng isang mabigat na tanong sa kanyang isipan. Sino ang tunay na kaaway sa loob ng bahay na yon? At hanggang kailan kayang tiisin ni Leandra ang makita ang kanyang anak mula sa malayo bago siya tuluyang sumabog sa galit? Silvano, kailangan ko ng 10 milyong piso para sa expansion ng aking media company. Hindi sapat ang kakarampot na kinikita natin sa mga mga event mo sa kampo. Ang tinig ni Belinda ay kasing talim ng isang latigo, umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Silvano. Wala doon ang matamis na ngiting ipinapakita niya sa harap ng kamera. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ambisyon. Tila ba ang bawat sentimo ng asawa ay karapatan niyang ubusin. Napahilot sa kanyang sentido si Silvano. Masyadong malaki ang hinihingi mo, Belinda. Alam mong ang pondo ng militar ay hindi pwedeng galawin ng basta-basta. Mainit ang mata ng mga investigador sa akin ngayon. Military funds? Bakit hindi ka gumawa ng paraan? You are the major. Akala ko ba ay makapangyarihan ka? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Belinda habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Ayokong maging asawa lang ng isang sundalo na hanggang dito na lang. I want an empire, Silvano. At kung hindi mo kayang ibigay iyon, baka nagkamali ako ng piniling kakampi. Hindi alam ni Silvano na ang bawat salita ng kanilang pagtatalo ay dinirinig ng isang taong nakatago sa likod ng teknolohiya. Sa loob ng isang madilim na silid sa kabilang panig ng San Isidro, nakaupo si Leandra habang nakikinig sa recording ng kanilang usapan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang malamig na ngiti. Ang ambisyon ni Belinda ang magiging pinakamabilis na daan patungo sa kanilang pagbagsak. Nabalik ang diwa ni Leandra nang pumasok si Rafael sa silid, bitbit ang isang imbitasyon para sa gaganaping charity gala sa San Isidro Hotel. Handa na ang lahat, Ma'am Ismera. Ang pain ay nakalatag na. Tinanggap na ni Silvano ang pakikipagpulong sa inyo bilang Mrs. V. Salamat, Rafael. Siguraduhin mong ang bawat detalye ng aking kasuotan ay magpapakita ng yaman na hindi nila kailanman maaabot. Sagot ni Leandra. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bagsik na tila isang bagyong nagtitipon ng lakas. Dumating ang gabi ng gala. Ang bulwagan ng hotel ay puno ng mga nagniningning na chandelier at amoy ng mamahaling alak. Naroon ang mga matataas na opisyal at mga negosyante ng lalawigan. Sa gitna ng karamihan, si Belinda ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown, habang si Silvano ay buong dangal na nakasuot ng kanyang full dress uniform. Ngunit ang lahat ng atensyon ay nabaling sa pintuan nang pumasok ang isang babaeng balot ng misteryo. Si Mrs. V. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na gown na tila gawa sa mga bituin ng gabi at isang belo na yari sa manipis na lace ang bahagyang nagtatago sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng tunog ng awtoridad, isang presensya na nagpatahimik sa buong silid. Nilapitan ni Silvano ang misteryosong investor, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagnanasa sa kapangyarihan. Mrs. V, isang karangalan na makilala kayo. Nabalitaan ko ang inyong interes na mamuhunan sa ating lalawigan. Ang karangalan ay sa akin, Major Riego, sagot ni Leandra. Ginamit niya ang kanyang pinakamababang tono, isang boses na pamilyar, ngunit sapat na banyaga upang hindi agad makilala. Sa isang sandali, habang nag-aabot si Silvano ng isang baso ng champagne sa kanya, nagkadikit ang kanilang mga balat. Isang matinding kuryente ang tila dumaloy sa mga ugat ni Silvano. Ang init ng balat ng babae ay nagdala sa kanya sa isang alaala, ang amoy ng rosas at ang lambot ng kamay
na dati niyang hinahawakan sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig nang hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Mrs. V na aninag sa likod ng belo. Tila ba naghahanap ng isang sagot sa isang tanong na hindi pa niya nabubuo. Napansin ni Belinda ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang pagiging insecure ay agad na sumiklab. Lumapit siya at kumapit ng mahigpit sa braso ni Silvano. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa tela ng uniforme nito. Major, baka nakakalimutan mong narito ang asawa mo. Mrs. V, huwag niyo sanang mamasamain, pero masyadong abala ang aking asawa sa mga mahahalagang bagay. Siyempre, Mrs. Riego, alam ko kung gaano kahalaga ang oras para sa mga taong tulad niyo. Sagot ni Leandra nang may pahiwatig na tila ba bawat segundo ay binibilang na niya ang kanilang pananatili sa rurok. Pinagmasdan ni Rafael mula sa malayo ang tagpo. Lumapit siya kay Leandra nang sandaling lumayo ang mag-asawa. Ma'am, masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Nakikita ko sa mga mata ni Silvano na nagsisimula na siyang magduda. Hayaan mo siyang magduda, Rafael. Ang pagdududa ay parang anay na dahan-dahang uubos sa kanyang tiwala sa sarili. Bulong ni Leandra habang nakatingin sa naglalakad na mag-asawa. Sa kalagitnaan ng gabi, habang naglalakad si Silvano patungo sa restroom, isang envelope ang iniwan ng isang hindi kilalang lalaki sa kanyang mesa. Binuksan ito ni Silvano nang may kaba. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang mga litrato sa loob ay nagpapakita ng kanyang mga lihim na transaksyon sa mga illegal loggers sa kabundukan. Mga transaksyong siya mismo ang nag-utos upang matustusan ang luho ni Belinda. Sino ang may hawak ng mga ebidensyang ito? At bakit tila ang bawat galaw niya ay binabantayan ng isang aninong hindi niya makita? Sa kabilang dulo ng silid, nakita ni Leandra ang pagbabago sa mukha ni Silvano. Alam niyang ang unang bitag ay sumara na. Ngunit bago pa man siya makapagsaya, isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpalamig sa kanyang dugo. Hindi ko alam na ang mga Valdez ay mahilig pala sa mga maskara, Leandra. Ang bawat lihim ay parang isang lason na dahan-dahang kumakain sa kaluluwa. At para kay Donna Pilariego, ang lason na ito ay umabot na sa kanyang puso. Sa loob ng mansyon ng mga Riego, ang hangin ay naging kasing bigat ng semento, habang ang buong bayan ay abala sa pag-uusap tungkol sa misteryosong si Mrs. V. Si Donna Pilar ay nakahiga sa kanyang malawak na kama, namumutla at hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame. Tila binibilang ang mga pagkakamaling nagawa niya sa loob ng bahay na yon. Sa kabilang silid, maririnig ang boses ni Belinda na nakikipag-usap sa telepono, walang pakialam sa kalusugan ng kanyang biyenan. Silvano, huwag mo akong gambalain tungkol sa iyong ina. May mahalaga akong meeting sa aking editor. Tawagan mo na lang ang mga katulong. Narinig ito ni Donna Pilar at isang mapait na luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Ang babaeng pinili niyang kintalin bilang kapalit ni Leandra ay wala palang pakialam kung bawian man siya ng hininga sa loob ng silid na yon. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay puno ng pagsisisi, isang bigat na tila semento sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng puting uniforme ng nurse, may takip ang mukha ng isang surgical mask, ang pumasok bitbit ang isang tray ng mainit na soup at gamot. Ang kanyang mga galaw ay banayad, tila isang aninong umiiwas na makagawa ng anumang ingay. Lumapit ang nurse sa tabi ng kama ni Donna Pilar. Dahan-dahan niyang inalalayan ang matanda upang makaupo. Ang haplos ng mga kamay nito ay pamilyar. Malamig ngunit puno ng kalinga, isang uri ng pag-aalaga na matagal nang nawala sa mansyong yon. Sino ka? Ang mahinang tanong ni Donna Pilar. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Hindi sumagot ang nurse. Sa halip, kinuha nito ang isang baso ng tubig
at maingat na ipinainom sa matanda. Habang pinupunasan ng nurse ang mga labi ni Donna Pilar, nagsimulang magsalita ang matanda. Tila ba ang presensya ng estrangherong ito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ilabas ang lahat ng kinikimkim na dumi sa kanyang konsensya. Alam mo ba, may ginawa kaming hindi maganda sa bahay na ito. Simula ni Donna Pilar, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. May isang babaeng matino, isang inang nagmahal ng tapat, pero itinapon namin siya. Hinayaan ko ang anak ko na saktan siya dahil natatakot akong mantsahan ang pangalan ng mga Riego. Alam ko na bago pa man siya manganak, may relasyon na si Silvano at Belinda. Pero nanahimik ako, pinanood ko siyang madurog. Ang mga kamay ng nurse ay bahagyang tumigil sa pag-aayos ng kumot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang punyal. Patawarin mo ako, Leandra. Nasaan ka man? Pagpapatuloy ni Donna Pilar habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang akala ko ay proteksyon ang ibinibigay ko sa pamilyang ito, pero sumpa pala ang dinala ko. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis ang nurse. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa lamesa. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tinanggal ang suot na maskara. Ang kanyang mukha ay tumambad sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara. Ang mukha ni Leandra, ngunit may mga matang hindi na marunong sumuko. Nanlaki ang mga mata ni Donna Pilar. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Tila ba nakakita siya ng isang multong nagbalik mula sa hukay. Leandra? Ako nga, Mama. Ang boses ni Leandra ay kalmado, ngunit may lalim ng sakit na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. Ang babaeng itinapon niyo sa ulan ay nagbalik na upang kuhanin ang lahat ng kinuha niyo sa kanya. Hindi nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak kay Leandra, ngunit ang takot at kahihiyan ay nagpako sa kanya sa higaan. Ang golden moment na ito ay hindi puno ng puot, kundi ng isang malagim na katotohanan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan. Patawarin mo kami, Apo. Patawarin mo ako. Ang tanging nasabi ni Donna Pilar habang ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang mga kamay. Tumingin si Leandra sa matanda nang may halong awa at paniningil. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong marunong magbago, Mama. Pero ang katarungan, iyon ay para sa aking anak. Sa kalagitnaan ng kanilang madamdaming paghaharap, isang malakas na yabag ng mga sapatos na dilata ang narinig mula sa pasilyo. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Leandra. Bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo doon si Silvano. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod mula sa kampo. Ngunit agad itong napalitan ng matinding gulat nang makita ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Isang babaeng ang anino ay matagal na niyang pilit na binubura sa kanyang alaala. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ng ina ko? Ang sigaw ni Silvano habang dahan-dahang bumubunot ng kanyang baril. Hindi pa lubos na namumukhaan ang babaeng nakatalikod sa kanya sa ilalim ng madilim na liwanag. Humarap si Leandra ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa baril ni Silvano nang walang bahid ng takot. Ang hangin sa loob ng malawak na conference room ng Camp San Isidro ay tila naging kasing lamig ng bakal. Sa gitna ng mahabang lamesa na yari sa mahogany, nakaupo si Silvano Riego kasama ang ilang matataas na opisyal ng militar. Ang kanyang postura ay pilit na pinapanatiling matuwid, ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng folder ay nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Ang balitang ang Ismera Holdings, ang higante sa industriya ng enerhiya at pananalapi, ay interesadong pondohan ang kanyang mga proyekto sa kampo ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanyang nadidimlang karera. Sa tabi niya ay nakaupo si Belinda. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Tila ba isa siyang mahalagang bahagi ng negosasyong ito? Huwag kang mag-alala. Silvano,
Bulong ni Belinda. Kapag nakuha natin ang pirma ni Mrs. V, wala nang makakausig sa'yo sa mani. Bumukas ang malaking pintuan ng conference room. Ang lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagpasok ng kinatawan ng Ismera Holdings. Na unang pumasok si Rafael Lontok, ang kilalang abogado at strategist, ngunit hindi siya ang naging sentro ng atensyon. Sa likuran niya, isang babae ang humakbang ng may dahan-dahan, ngunit bawat tapak ng kanyang takong ay tila isang martilyo na dumudurog sa katahimikan ng silid. Hindi na siya nakasuot ng belo. Ang kanyang muka ay hayag sa ilalim ng maliliwanag na ilaw. Ang kanyang mga labi ay pinintahan ng matingkad na pula, kasing kulay ng galit na matagal niyang kinimkim. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang puno ng pagsusumamo noong gabing itapon siya sa ulan. Sila ay naging 2 piraso ng kristal na kasing talim ng kidlat. Leandra? Ang boses ni Silvano ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Good morning, Major Riego. And to you, Miss Cruz. Ang boses ni Leandra ay kalmado. Malambing, ngunit may dalang lamig na tila nanunuot sa buto. Hindi ko akalain na ganito kainit ang inyong pagtanggap sa akin. Tumayo si Belinda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at gulat. Anong kalokohan ito? You are supposed to be... You are mentally unstable. Paano ka nakapasok dito? Silvano, tawagan mo ang mga gwardya. This woman is a fraud. Tumingin si Leandra kay Belinda nang may halong pangungutya. Fraud? Ang tanging fraud dito ay ang mga dokumentong ipinakita nyo sa media 6 na buwan na ang nakalilipas. Miss Cruz, I suggest you sit down before you embarrass yourself further. I am not here as a wife. I am here as the owner of every single debt that your major has accumulated to keep up with your expensive taste. Inilapag ni Rafael ang isang makapal na bundle ng mga legal na dokumento sa harap ng mga opisyal. The Ismera Holdings has officially acquired all the outstanding liabilities of the Riego family. In simpler terms, Major, this camp's future and your personal assets are now under the control of Mrs. Mera Valdez. Ang bulungan sa loob ng silid ay naging kasing ingay ng mga bubuyog. Ang mga opisyal na kasama ni Silvano ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may pagdududa at panghuhusga. Ang bayaning opisyal na ipinagmamalaki nila ay isa palang lalaking baon sa utang at biktima ng sariling kasinungalingan. Tumayo si Leandra at dahan-dahang lumapit kay Silvano. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan. Huminto siya sa mismong harap ng lalaking dati niyang sinasamba. Nakita niya ang butil ng pawis na gumugulong sa sentido ni Silvano. Nakita niya ang takot na matagal na niyang gustong makita sa mga matang iyon. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, iniunat ni Leandra ang kanyang kamay. Hindi upang saktan ang lalaki, kundi upang ayusin ang medyo tabing na kwelyo ng uniforme ni Silvano. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapos sa tela. Isang kilos na tila pagmamayari. Isang kilos na nagpakita sa lahat kung sino ang may control. The weak woman you kicked out is the one who now owns your life, Silvano. Bulong ni Leandra sa mismong tainga ng lalaki, sapat na malakas upang marinig ng mga katabi nito. Look at me. This is the face of the woman you betrayed. This is the face of the woman who will see you fall. Hindi mo ito pwedeng gawin. Ang tanging nasabi ni Silvano, ang kanyang boses ay nangangatal. May anak tayo, Leandra. Wala kang karapatang banggitin ang anak ko. Ang sagot ni Leandra, ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng labaha. You gave up that right the moment you chose ambition over his mother. Humarap si Leandra sa mga opisyal at ngumiti ng napakatamis. Gentlemen, I believe we have much to discuss regarding the future of this camp. But first, I think the Major needs a moment to process the fact that his unstable wife is now his biggest boss.
Naglakad si Leandra palabas ng boardroom kasunod si Rafael. Iniwan ang silid sa gitna ng matinding kaguluhan. Ngunit habang papasok siya sa elevator, nakita niya si Silvano na nagmamadaling lumabas. Ang muka ay puno ng desperasyon. Alam ni Leandra na gagawa at gagawa ng paraan ang lalaki upang hindi mawala ang kanyang ranggo. Kahit na mga hulugan ito ng paggawa ng isa pang krimen. Anong susunod, ma'am? Tanong ni Rafael habang bumababa ang elevator. Hintayin nating kumagat ang aso kapag nasusukol na siya sa kanto, sagot ni Leandra habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Leandra habang papalayo sila sa kampo. Gaano kalayo ang kayang gawin ni Silvano upang protektahan ang kanyang mga bituin sa balikat ngayong alam na niyang ang buong mundong binuo niya ay gawa lamang sa buhangin? Ang bawat kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin. Gaano man ito katayog tignan, isang malakas na hampas lamang ng alon ng katotohanan ay sapat na upang ito ay gumuho at maglaho. Sa loob ng silid-balitaan ng San Isidro Network, ang mukha ni Belinda Cruz ay nakapaskil sa bawat monitor, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Ang mga headline ay hindi na tungkol sa kanyang mga parangal, kundi tungkol sa malaking iskandalo ng panunuhol at pagmamanipula ng mga medikal na dokumento. Ang mga ebidensyang inilabas ng Esmera Holdings ay mabilis na kumalat sa social media na nagpapakita ng mga bank transfer ni Belinda sa doktor na nag-issue ng pekeng psychiatric report laban kay Leandra. Hindi ito maaari. This is all fake. Isang paninira lamang ito, ang sigaw ni Belinda sa loob ng opisina ng kanyang boss, habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Belinda, you're fired. At hindi lang iyan, ang unyon ng mga mamamahayag ay nag-utos na tanggalan ka ng lisensya. You are a disgrace to this profession. Ang malamig na sagot ng kanyang editor bago siya tuluyang pinalabas ng gusali. Sa labas, sinalubong siya ng mga dating kasamahan na dati ay yumuyukod sa kanya, ngunit ngayon ay may mga matang puno ng pandidiri at pangungutya. Ang kahihiyan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Sa kanyang desperasyon, tumakbo siya patungo sa kampo upang humingi ng tulong kay Silvano. Ngunit sa loob ng opisina ng Major, isang mas masakit na katotohanan ang bumungad sa kanya. Nakita niya si Silvano na abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles, tila walang pakialam sa gulo sa labas. Silvano, kailangan mo akong tulungan. Ang reputasyon ko ay nasisira na. Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman sa mga dokumentong yon. Ang pagsusumamo ni Belinda habang nakakapit sa braso ng lalaki. Dahan-dahang tinanggal ni Silvano ang kamay ng babae. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal, kundi isang matinding pag-iwas. Belinda, kailangan mong harapin ang mga kasalanan mo. Hindi ko pwedeng hayaan na madamay ang aking karera sa iyong mga maling desisyon. I cannot be associated with a criminal. What? Silvano, ginawa ko yon para sa atin. Para makuha mo ang anak mo at mapalaya si Leandra. Para sa atin? Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Silvano habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mga medalya sa dibdib. Tila ba mas mahalaga pa ang mga bakal na ito kaysa sa babaeng nasa harap niya? Walang tayo, Belinda. Mayroon lang ako at ang aking tungkulin. Ikaw ang nagpumilit na gawin ang mga bagay na yon. Ikaw ang naging gahaman. Huwag mo akong idadamay sa iyong paglubog. Nanigas ang buong katawan ni Belinda. Ang lalaking tinalikuran niya ang lahat para suportahan. Ang lalaking pinaglingkuran niya ng kanyang dangal at panulat ay ngayon ay tinatrato siyang parang isang maruming basahan na kailangang itapon bago pa makahawa ng dumi. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang para kay Leandra. Ito ay naging isang nag-aapoy na puot para sa lahat ng tao sa paligid niya. Ganoon pala, Silvano. Ang boses ni Belinda ay naging isang malamig na bulong, puno ng banta.
Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Sisiguraduhin kong magiging abo ang lahat ng pangarap mo. Mabilis na lumabas si Belinda ng opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay pununo ng desperasyon. Sa kanyang isipan, may isang huling baraha pa siyang natitira. Isang baraha na alam niyang magpapaluhod kay Leandra at magpapasuko kay Silvano, ang bata. Si Baby Gabriel, samantala, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng kampo, nakatitig si Leandra sa screen ng kanyang tablet. Nakikita niya ang bawat galaw sa loob ng mansyon sa pamamagitan ng mga kamera na lihim na ipinalagay ni Rafael. Nakita niya ang pagdating ni Belinda na parang isang baliw na humaharurot ang sasakyan sa tapat ng gate. Rafael, may gagawing hindi maganda si Belinda. Ang boses ni Leandra ay nangatal sa takot. Nasa loob si Gabriel, wala si Silvano sa bahay. Huwag kang mag-alala, ma'am. Papunta na ang ating mga tauhan. Sagot ni Rafael habang mabilis na pinaandar ang makina ng sasakyan. Ang tunog ng mga gulong sa semento ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa loob ng mansyon, mabilis na pumasok si Belinda sa nursery. Ang matandang si Aling Sora ay pilit na humarang, ngunit buong lakas siyang itinulak ni Belinda. Dahilan? Upang tumama ang ulo ng matanda sa gilid ng cabinet at mawalan ito ng malay. Kinuha ni Belinda ang umiiyak na sanggol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Halika rito, bata. Ikaw ang magiging pasaporte ko palabas ng impyernong ito. Bulong ni Belinda habang mabilis na lumalabas sa likod ng bahay patungo sa isang abandonadong bodega sa dulo ng kampo. Pagdating ni Leandra at Rafael sa mansyon, tanging ang duguang si Aling Sora ang nadatnan nila. Ang pighati sa mukha ni Leandra ay hindi na kayang ilarawan ng anumang salita. Ang kanyang sigaw ay bumasag sa katahimikan ng gabi, isang sigaw ng inang muling nawalan ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Hanapin niyo ang anak ko. Patayin niyo ang lahat ng daan. Ang utos ni Leandra, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng awtoridad at matinding pagdurusa. Mabilis silang nagtungo sa direksyon ng abandonadong bodega, ang tanging lugar na maaring pagtaguan ni Belinda sa loob ng kampo. Ang dilim ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng mga flashlight ng mga sundalong tumutulong na rin sa paghahanap. Sa loob ng bodega, ang amoy ng kalawang at luma ay nanunuot sa ilong. Nakatayo si Belinda sa gitna, hawak ang bata. Habang sa kabilang panig ay dumating si Silvano na hingal, bit-bit ang kanyang baril. Dumating din si Leandra at Rafael, ang kanilang mga hininga ay tila naging usok sa lamig ng gabi. Ibigay mo ang bata, Belinda. Sigaw ni Silvano, ang kanyang baril ay nakatutok sa babaeng dati niyang minahal. Huwag mong sirain ang lahat. Wala na akong sisirain, Silvano. Sinira niyo na ang lahat. Ang sagot ni Belinda habang papalapit sa gilid ng isang mataas na plataporma. Isang matinding tensyon ang bumalot sa lahat. Ang bawat tibok ng puso ay tila naririnig sa gitna ng katahimikan. Ngunit bago pa man makahakbang si Leandra upang magsumamo, isang malakas na tunog ng pagputok ang pumuno sa buong bodega. Isang tunog na nagpatahimik maging sayak ng sanggol. Kasunod ng putok ay ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig at ang mabilis na pagdaloy ng isang likidong kasing pula ng rosas sa malamig na semento. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng bodega, tila isang masamang espiritong lumalayo sa pinangyarihan ng krimen. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi hanggang sa mabasag ito ng isang matinis at malakas na iyak. Ang iyak ni Baby Gabriel, hindi ang bata ang natamaan. Sa isang iglap ng kabayanihan at presisyon, nagawa ni Rafael na barilin ang braso ni Belinda bago pa man nito magawang sakta ng sanggol. Ang baril ni Silvano na nakatutok din kanina
ay nanatiling hindi nakakalabit dahil sa kanyang panginginig. Si Belinda ay nakasubsob ngayon sa sahig, hawak ang kanyang duguang balikat, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at matinding pait. Mabilis na sumugod si Leandra. Sa gitna ng dilim at kalawang, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makuha ang kanyang anak. Nang sa wakas, ay mayakap niya si Gabriel. Ang init ng katawan ng sanggol ay tila isang kuryenteng bumuhay sa bawat patay na ugat sa katawan ni Leandra. Humagulgol siya ng walang tunog. Ibinabaon ang kanyang mukha sa munting balikat ng anak. Sinasamo ang bawat amoy nito na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Nakuha na natin siya, Leandra. Ligtas na ang anak mo. Mahinang sabi ni Rafael habang nakalagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Isang proteksyon laban sa anumang panganib. Habang posas na kinakaladkad ng mga pulis si Belinda palabas, ang babae ay nagsisigaw pa rin ng mga sumpa. Hindi pa ito tapos. Magbabayad kayong lahat. Ngunit ang kanyang mga boses ay unti-unting nilamon ng sirena ng mga patrol cars sa labas. 3 araw matapos ang madugong gabi sa bodega, ang Camp San Isidro ay muling binalot ng tensyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay para sa isang opisyal na paghuhukom. Sa loob ng military tribunal, nakaupo si Silvano sa gitna. Hindi na bilang isang bayaning major, kundi bilang isang akusado. Ang kanyang uniforme ay tila naging masyadong malaki para sa kanya at ang kanyang mukha ay halatang hindi nakatulog ng maraming gabi. Pumasok si Leandra sa silid, bitbit ang huling piraso ng ebidensya na tuluyang susunog sa toreng buhangin ni Silvano. Iniharap niya ang mga dokumento ng bilyon-bilyong pisong halaga ng nakaw na yaman mula sa mga operasyon sa kabundukan at ang mga testimonya ng mga taong binayaran niya upang manahimik. Major Silvano Riego, ang boses ng presiding officer, ay tila isang hatol mula sa langit. Dahil sa iyong mga napatunayang pagkakasala, ang tribunal na ito ay nagpapasya na tanggalan ka ng iyong ranggo, bawiin ang lahat ng iyong mga parangal, at tanggalin ka sa serbisyo ng may kahihiyan. Ang pagkakaltas ng ranggo ay nagsimula. Sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan na dati ay sumasaludo sa kanya, isa-isang tinanggal ang mga bituin sa kanyang balikat. Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay umalingaungaw sa buong silid, kasing sakit ng bawat latay sa likod. Ang kanyang mga medalya ay inalis at inilagay sa isang tray. Naglalabas ng tunog ng nag-uumpugang mga bakal na tila mga barya sa kamay ng isang pulubi. Pagkatapos ng seremonya, lumabas si Silvano sa tarangkahan ng kampo, hindi na bilang isang opisyal, kundi bilang isang ordinaryong tao na walang pangalan. Nakita niya ang sasakyan ni Leandra na dahan-dahang dumadaan. Sa isang huling sandali ng desperasyon, tumakbo siya at lumuhod sa gitna ng kalsada, sa mismong putikan kung saan niya itinulak si Leandra 6 na buwan na ang nakalilipas. Leandra, patawarin mo ako. Gawin mo akong driver mo, katulong mo, kahit ano. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang anak ko. Ang sigaw ni Silvano habang ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi ng kalsada. Ang sasakyan ay huminto sa tapat niya. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Leandra. Ang kanyang mga mata ay walang galit, walang puot, kundi isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Ito ang pinakamabigat na parusa para kay Silvano. Ang makitang ang babaeng dati ay namamatay sa bawat salita niya ay wala na ngayong nararamdaman para sa kanya. Ang paghingi ng tawad ay para sa mga taong may konsensya, Silvano. Ang boses ni Leandra ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. Para sa akin, isa ka na lamang anino ng nakaraan na hindi na nararapat pang sulyapan. Itinaas ni Leandra ang bintana at nag-utos kay Rafael na magpatuloy sa pagmamaneho. Sa rearview mirror, nakita niya si Silvano na nananatiling nakaluhod sa putik, isang durog na lalaking nawalan ng lahat dahil sa sariling ambisyon. Ang golden moment ng kabanatang ito
ay ang sandaling nilagpasan ni Leandra ang kanyang dating asawa nang hindi man lang lumingon. Tila ba ang lalaking iyon ay isa lamang estranghero sa gilid ng daan. Pagdating sa opisina, isang envelope na may selyo ng korte ang naghihintay kay Leandra. Binuksan niya ito nang may kaba. Ito ang pinal na desisyon para sa kustodya ni Gabriel. Sa loob ng dokumento, may isang maliit na sulat din mula kay Donna Pilar na humihiling ng isang huling pagkakataon na makita ang bata bago ito tuluyang umalis ng bayan. Tatanggapin ba ni Leandra ang huling hiling ng matandang naging bahagi ng kanyang pagdurusa? O tuluyan na niyang isasara ang pinto para sa lahat ng may apelyidong Riego? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang bagyo na sumisira sa lahat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na silid, kung saan ang bawat salitang binibitawan ay kasing bigat ng isang hatol mula sa langit. Sa loob ng silid hukuman ng San Isidro, ang bawat hininga ay tila may kasamang kaba. Nakaupo si Leandra sa harap. Ang kanyang likod ay matuwid at ang kanyang mukha ay kasing payapa ng dagat bago ang bukang liwayway. Sa kabilang panig, nakaupo si Silvano. Wala na ang kanyang uniforme, wala na ang kanyang mga bituin. Ang suot niyang simpleng puting barong ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. Tumayo si Leandra nang tawagin siya upang magbigay ng pahayag. Hindi siya tumingin sa mga abogado, kundi sa hukom na nakaupo sa itaas. Your Honor, ang pagiging ina ay hindi isang pribilehiyo na ibinibigay dahil sa posisyon o yaman. Ang simula ni Leandra, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. 6 na buwan ang nakalilipas. Itinuring akong basura, tinawag na baliw, at inalisan ng karapatang hagkan ng sarili kong anak dahil lamang sa ako ay mahina matapos manganak. Ngunit ang kahinaan ng katawan ay hindi kailanman nangangahulugan ng kahinaan ng pagmamahal. Ang bawat gabing hindi ko kapiling si Gabriel ay isang habambuhay na parusa na hindi ko kailanman ninais para sa kahit na sinong ina. Sa puntong iyon, isang hindi inaasahang saksi ang pumasok sa silid. Si Donna Pilar, na nakasakay sa isang wheelchair at inaalalayan ni Aling Sora. Ang matanda ay tila lumiit sa tindi ng kahihiyan, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong itama ang lahat. Ang aking anak, na si Silvano, ang panimula ni Donna Pilar, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Siya ay nagbulag-bulagan sa katotohanan. Hinayaan niya ang ambisyon na lamunin ang kanyang puso. Testigo ako sa bawat pagluha ni Leandra na binaliwala namin. Siya ang tunay na ina at kaming mga Riego ang tunay na nagkasala sa harap ng Diyos at ng tao. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay naging kasing lalim ng isang bangin. Ang hatol ay hindi na nagtagal. Sa pagbaba ng martilyo ng hukom, ang tunog ng pagtama ng kahoy sa lamesa ay tila naging musika sa pandinig ni Leandra. The court awards full and permanent custody of Gabriel Valdez Riego to his mother, Ismera Leandra Valdez. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Leandra. Naramdaman niya ang isang munting kamay na humahawak sa kanyang daliri. Inabot ni Rafael ang bata sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, tinitigan ni Gabriel ang kanyang ina. Ang munting bata ay ngumiti at ang isang mahina, ngunit malinaw na salita ay lumabas sa mga labi nito. Mama, ito ang golden moment na nagpaguho sa huling pader sa puso ni Leandra. Ang bawat pait, bawat puot at bawat gabing puno ng luha ay biglang naglaho. Wala nang mas mahalaga pa sa salitang iyon. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ng bata. Mga luhang hindi na ng sakit, kundi ng wagas na kagalakan. Bago tuluyang lumisan, binisita ni Leandra si Silvano sa loob ng detention cell. Nakatayo ang lalaki sa likod ng mga rehas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo
at ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang mapait na tanong ni Silvano. Tumingin si Leandra sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may matinding kawalan ng pakiramdam. Hindi na kita kinamumuhian, Silvano, dahil ang galit ay nangangailangan pa ng enerhiya at ikaw ay hindi na mahalaga sa akin. Ang katarungan ay hindi ang makita kang nagdurusa, kundi ang mabuhay ako ng malaya na wala ka na sa aking isipan. Tumalikod si Leandra at naglakad palabas. Hindi na nililingon ang lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay parang pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa kanyang mga paa. Sa labas ng gusali, naghihintay si Rafael sa tabi ng sasakyan. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Tapos na ang lahat, Leandra. Malaya ka na, sabi ni Rafael nang may malambot na ngiti. Salamat, Rafael, dahil sa iyo nahanap ko ang daan pabalik sa sarili ko, sagot ni Leandra. Habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan ng San Isidro upang panoorin ang paglubog ng araw, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Leandra. Ang kapayapaan ay narito na. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng niyog, may isang aninong nakatayo. Isang estrangherong tila kanina pa sumusubaybay sa bawat galaw nila. Sino ang misteryosong benefactor na lihim na tumutulong sa bahay Ismera? At ang pagkakaibigan ba ni Rafael at Leandra ay mauuwi sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit? O mayroon pang isang huling pagsubok na naghihintay sa kanilang bagong simula? Ang dagat ay nananatiling kalmado, ngunit ang bawat alon ay may dalang kwento ng bukas. Ang liwanag ng umaga sa San Isidro del Norte ay hindi na kasing bangis ng mga nagdaang panahon. Ang sikat ng araw na sumisungaw sa likod ng mga bundok ay tila isang banayad na haplos, nagbibigay ng pag-asa sa bawat sulok ng bayang dating binalot ng takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng bayan, ang isang lumang gusali na dati ay abandonado, ay muling binuhay, pintado ng puti at asul, pinaliligiran ng mga namumukadkad na rosas at sampagita. Ito ang Bahay Ismera, isang tahanan para sa mga inang tinalikuran, para sa mga babaeng inalisan ng boses, at para sa mga pusong kailangang muling buuin. Nakatayo si Leandra sa harap ng malawak na hardin. Pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa damuhan. Wala na sa kanyang mga mata ang lamig ng paghihiganti. Ang kanyang suot na simpleng linen na damit ay nagpapakita ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na sarili. Isang reyna na hindi na kailangan ng korona upang kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Ma'am Ismera, handa na po ang lahat para sa ating munting saliw-salo. Ang boses ni Aling Sora ay puno ng kagalakan. Ang matanda ay pinili ring manatili sa tabi ni Leandra, nagsisilbing gabay sa mga bagong dating na ina sa center. Ang bawat kunot sa kanyang mukha ay tila napalitan ng isang mapayapang ngiti. Salamat, Aling Sora. Susunod na ako, sagot ni Leandra. Bago siya pumasok, lumapit sa kanya si Rafael. Hawak ng lalaki ang isang maliit na sapling ng puno ng nara. Ang sabi nila, ang pinakamagandang oras para magtanim ng puno ay 20 taon na ang nakalilipas. Pero ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayon. Kinuha ni Leandra ang pala at dahan-dahang naghukay sa malambot na lupa. Magkasama nilang itinanim ang puno sa gitna ng hardin. Isang simbolo ng mga bagong ugat na malalim at matatag, hindi na kayang itumba ng kahit anong bagyo. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagkadikit sa ibabaw ng basa pang lupa. Isang tahimik na pangako ng pagkakaibigan na dahan-dahang yumayabong sa isang bagay na mas malalim. Rafael, nalaman ko na ikaw ang misteryosong benefactor na nagpadala ng mga bagong kagamitan para sa klinik kahapon, sabi ni Leandra nang may mapanuksong ng ngiti. Tumawa ng mahina si Rafael. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Gusto ko lang siguraduhin na ang mga pangarap mo ay may matibay na pundasyon, Leandra. You've done so much for this town. It's time someone does something for you too. I'm finally happy, Rafael. Truly happy. Bulong ni Leandra habang tinitignan ng kanyang anak na si Gabriel na masayang naglalaro sa malayo. Karga-karga ng isang nurse. Ang akala ko dati, ang kaligayahan ay nakadepende sa pag-ibig ng ibang tao. Pero natutunan ko na ang pinakaimportanteng pag-ibig ay ang pag-ibig na ibinigay ko sa sarili ko noong mga oras na wala nang naniniwala sa akin. Sa huling bahagi ng hapon, nang muling magkulay kahilang kalangitan, naglakad si Leandra patungo sa dalampasigan kung saan dati ay iniwan siyang duguan at wasak. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang sobre, ang orihinal na divorce papers at ang lahat ng mga legal na dokumento ng kanyang nakaraan kay Silvano. Hindi siya nagdadala ng galit, hindi siya nagdadala ng pait. Sa bawat hakbang niya sa buhangin, ang tunog ng mga alon ay tila isang awit ng paglaya. Sinilaban niya ang dulo ng mga papel. Pinanood niya ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa bawat salita, bawat lagda, at bawat alaala ng sakit. Ang abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin patungo sa dagat, naglalaho sa gitna ng malawak na asul na tubig. Tiningnan niya ang paglubog ng araw. Ang bawat kulay sa langit ay tila isang paalala na ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Sa di kalayuan, nakatayo si Rafael, naghihintay sa kanya ng may pasensya at respeto. Hindi siya lumalapit upang angkinin si Leandra, kundi upang samahan ito sa bawat hakbang na nais nitong gawin. Huminga ng malalim si Leandra, nilalanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang tanikala ay wala na. Ang tinig ay nagbalik na, at sa wakas, ang martir na asawa ay pumanaw na upang bigyang daan ang isang babaeng marunong magmahal ng walang takot dahil alam na niya kung paano pahalagahan ang sarili niyang kaluluwa. Ang buhay ay patuloy na iikot, parang ang mga alon sa dagat, ngunit si Leandra Ismera Valdez ay hindi na kailanman muling malulunod. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang panahon mismo ay nakikiisa sa paghilom ng mga sugat na dati ay inakalang hindi na magsasara. Sa isang payapang dalampasigan malayo sa ingay at intriga ng San Isidro, ang isang maliit, ngunit eleganteng bahay na gawa sa puting bato ay nakatayo sa gitna ng mga puno ng niyog at mga bulaklak ng dapdap. Nakatayo si Leandra sa beranda, pinagmamasdan ang dahan-dahang paghalik ng dagat sa dalampasigan. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod o takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay palaging puno ng luha, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Gabriel, na ngayon ay isang masigla at malusog na bata. Ang bawat mahinahong paghinga ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Leandra sa buong buhay niya. Naramdaman ni Leandra ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangan pang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat at ang init na dala ng presensya ni Rafael ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang puso. Ang sabi ng mga mangingisda, magiging maganda ang panahon bukas. Ang mahinang sabi ni Rafael habang tumatayo siya sa tabi ni Leandra, pinapanatili ang isang magalang na distansya. Sana nga, Rafael, pero kahit ano pa ang dalhin ng panahon, alam ko na handa na ako. Sagot ni Leandra nang may matamis na ngiti. Tumingin si Leandra sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang San Isidro. Nabalitaan niya na si Silvano ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na sakahan sa malayong probinsya, malayo sa ranggo at kapangyarihan na dati niyang sinamba. Si Belinda naman ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabura sa mundo ng media. Tinatanong ng marami kung napatawad na ba niya ang mga ito. Para kay Leandra, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan
na ibabalik niya ang mga ito sa kanyang buhay. Ang kapatawaran para sa kanya ay ang pagbitaw sa bigat ng galit upang hindi na siya muling maging bilanggo ng nakaraan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatiling martir ng matagal na panahon at iyon ang pinakamahalagang hakbang sa kanyang paglaya. Leandra, tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Marami ang nagtatanong kung kailan ka babalik sa Manila upang pamunuan ng buo ang Ismera Holdings. Ang buong korporasyon ay naghihintay sa kanilang reyna. Huminga ng malalim si Leandra at hinaplos ang buhok ni Gabriel. Ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa pag-upo sa isang mataas na gusali, Rafael. Ang bahay Ismera, dito sa San Isidro, ang mga inang natutulungan nating bumangon. Iyon ang tunay kong korporasyon ngayon. Ang aking kapangyarihan ay hindi na nasusukat sa bilyon-bilyong piso, kundi sa dami ng mga babaeng muling natututong tumingin sa salamin ng may dangal. Lumapit ng bahagya si Rafael at sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Leandra na nakapatong sa rehas. Isang simpleng hawak, walang pangako ng kasal, walang tanikala ng obligasyon, isang pagpapakita lamang ng suporta at pagmamahal na marunong maghintay. Sasamahan kita, Leandra. Saan mo man gustong pumunta, gaano man katagal ang abutin ng iyong paglalakbay, narito lang ako sa tabi mo, bulong ni Rafael. Tumingin si Leandra sa lalaking naging anino niya sa gitna ng dilim. Salamat, Rafael. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang maging masakit, na ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya, hindi nagkukulong. Habang tuluyang lumulubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay ube at rosas, naramdaman ni Leandra ang ganap na kapayapaan. Ang aral na iniwan ng kanyang karanasan ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki, sa apelyidong dala niya, o sa sakripisyong ibinibigay niya para sa pamilya. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob, sa lakas na bumangon muli matapos madurog, sa tapang na talikuran ang maling pag-ibig, at sa kakayahang buuin ang sariling kinabukasan. Ang martir na asawa ay pumanaw, nakasabay ng mga alon ng kahapon. Ang babaeng nakatayo ngayon sa dalampasigan ay isang bagong nilalang, malaya, matatag, at nagmamay-ari ng sarili niyang bukas. Isang bukas na wala ng mga tanikala. Isang bukas na puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig sa sarili. Ang huling sulyap ni Leandra sa abot-tanaw ay ang huling pahina ng kanyang lumang kwento at ang unang salita ng kanyang bagong simula.